So guys, have a good day at medyo may ibabahagi lang ako konting experience sa pagpunta namin sa isang malaking hospital kung saan siya ay ang aking anak ay mag-exam nga for intern. So nakakatuwang isipin dahil sila po ay 20 na estudyante. So guys, ang plano namin ay may option kasi kapag bumagsak siya doon sa malaking hospital, meron namang option na mas malapit at pabor na pabor sa kanya yung hospital na yun. Dahil mula pagising niya ay walking distance lang naman kasi. At yun nga lang, wala siyang pangalan, yung hospital na yun. So naging palaisipan sa kanya, ano ba ang kailangan, ipasa or hindi? Dahil kung hindi niya ipapasa ay napakagandang option para sa kanya dahil napakalapit lang ng hospital dito sa aming lugar. So inisip niya lang minsan, sabi niya kung ipapasa niya, napakagandang asset or napakalaking bagay noon yung may pangalan na hospital. So ang nangyari kasi ganito, bago kami nagpunta ron, sabi ko sa kanya, sigurado ka na ba na ibabagsak mo? Nakakatuwang isipin, mag-i-exam ka pero ang gusto mo bumagsak. So dahil nga gusto mo bumagsak, dahil meron kang idea na mas malapit na paglilipatan. So kapag ikaw ay pumasa dun sa hospital na yun, no choice, di ka nabibitawan. So 20 silang ipinadala ng kanilang school para sa intern. So kailangan ng examination at marami pang iba, individual cross examination at doon ko talaga nakita yung kakayahan ng aking anak. Sabi niya, hindi, siseryosohin ko pa rin yung exam na ito kasi baka masanay ako na lagi ko na lang babaliwalain or tsamba. Kaya ang ginawa niya ay sabi niya, buo ng loob niya, kung sakaling makapasa siya sa malaking hospital ay magpapalipat pa rin siya sa mas malapit sa amin. So napaka-relax ng plano niya dahil akala niya talaga okay lang yung ganon, pero para sa akin mas magandang ipasa mo yung isang pagsubok na lalo na may pangalan yung hospital na papasukan mo for intern. So guys, alam niyo ba ang nangyari? Nung pag-uwi namin na yon ay nagkaroon nga ng result ang examination. So 4 out of 20 na ipinadala ng school nila ay isa siya sa 4 na nakapasa. So, congratulations sa'yo, napakahusay mo talaga. Hindi mo pa sineryoso yan, tandaan mo, hindi mo pa sineryoso yan. Paano kung sineryoso mo na? Siguro, overqualified ka. So, ayun, nakakatawa lang isipin. Guys, please samahan nyo kami sa aming vlog for today, kung ano nangyayari. Maraming salamat. Kasama ko ang aking anak na si Ace. Baga kaming umalis, papunta sa Isabi. Siyempre, hindi namin alam kung ano ba talaga ang oras ng aming schedule para sa kanyang examination for intern. Hindi namin nakalain na napakahirap pala ng biyahe dito. At yun na nga, hindi namin dala yung motor sapagkat hindi ko kabisado ang daanan. So ganito na nga ang nangyari guys, at pasamantala muna nating bibigyan ng daan ang aking intro para sa aking YouTube channel. Kaya muna tayo guys dito sa kanto. Hindi mahirap maglakad. Napakalaki ng building dito sa Estabi nyo at hindi namin sukat akalain. Dati pumunta kami rito para magpa-check up lang, pero ngayon ibang level na talaga. So pumunta kami rito para sa examination for intern at umaasa ako na kayang-kaya ng anak ko yan. So habang naghihintay si Ace sa kanyang mga klase ay ako naman, patuloy naman ako nagmamasid-masid sa palibot sapagkat hindi ko naman talaga kabisado itong lugar na to. At sa patuloy na pagmamasid ko, sabi ko buti na lang hindi ko dinala yung motor sapagkat hindi ko talaga gawain yung makipagsapalaran. Lalo na dala ko ang aking anak. Hindi ko talaga ugali na
basta lang suong ng suong dahil para lang masabi natin na tayo ay hustler or tayo ay magaling sa kalsada. So walang ganon, kaya mas minabuti kong mag-commute na lang kami. Then siguro next time ay dahil alam ko na yung mga kalsada na malalaki at hindi natin kasi kailangan isugal yung buhay natin. So mas minabuti ko na lang napiliin na mag-commute muna kami ng aking anak sapagkat hindi mo alam kung ano yung kapalaran mo sa kalsada. Nakikita nyo guys, napakalaking kalsada. Hindi ko talaga rota to, kaya hindi ko talaga sinubok. At habang naghihintay ako sa aking anak, maaga kaming umalis, di ako nag-almusal. So sabi ko, kape-kape muna tayo at hindi natin kailangan ng magpakabusog ng husto dahil di naman kailangan. So hindi kasi ako sanay na umaalis tapos kumakain ng marami. Ang ginagawa ko, kakape-kape muna ako pagdating sa isang lugar kung saan yun yung pupunta namin. So doon lang ako nakakabuelo. At nakakatuwa kasi sa paligid, hindi ka naman magugutom. Ang daming mga murang bilihin. May mga nagtitinda sa sidewalk na kung titingnan mo naman ay okay naman, malinis naman at wala akong masabi. Nandito ako ngayon sa may tapat ng S. Avenue Medical Center kasi nakakatuwa isipin, dati pumupunta kami rito para magpa-check up. So ngayon nakakatuwa lang isipin dahil nandito kami para mag-exam yung aking anak para sa intern. So sana nga makapasa yung anak ko sa exam at dito na rin siya mag-intern. So hopefully maging successful at yun nga, ito yung vlog ko ngayon. Kasama ko yung anak ko kanina. Ang aga namin pumunta. So napakahirap sumakay dahil hindi ko ginamit yung motor ko gawa nung hindi ko kabisado yung daanan. So mas naging practical ako kaysa sa sinapalaran ko yung buhay namin dalawa. Napakahirap dahil napakalaki ng mga kalsada rito. Siguro next time baka kaya ko na. So kumbaga parang sinurbay ko na rin yung daanan. So ngayon nga sana makapasa yung anak ko sa exam dito sa S. Avenue. Yun, graduating na siya ngayon. So sisikapin niya at palagay ko kayang-kaya niya naman. So ayun na nga, abangan na lang natin yung result. Panibagong experience nga. Nakakatuwa lang dahil dati pag pupunta kami rito papacheck up, pero ngayon pumunta kami sa ibang level. Guys, lakad-lakad muna ako habang nasalubong ako. So siguro maglibang-libang muna ako kasi mamaya pa yun. Hindi ko pa sigurado ko matatapos sila kagad. So depende siguro. So ikot-ikot muna ako. Napakalawak naman ito. Para magkaroon ako ng idea, so pupuntahan ko yung mga kanto. So iikutin ko muna ito pasamantala para magkaroon ako ng idea. Guys, naisipan kong mag-commute dahil mas maganda talagang i-survey muna ang daanan at hindi ko rin alam kung ano yung mga pwedeng bawal na likuan. So hindi ko talaga rota to dahil kadalasan ako ay pumupunta sa mga probinsya, mga ganon. Pero yung ganitong sa Quezon City, Maynila, mga ganyan, EDSA, hindi ko talaga rota yung mga ganyan. So kung mapapansin mo, kung dadalhin mo yung isang motor at ganito yung aabutan mo, hindi mo alam kung saan ka liliko. So wala tayong experience talaga sa mga ganitong malalaking kalsada. So medyo matcha-challenge ako ngayon. Pero bali wala lang naman to sa akin. After ng pag-survey namin, sigurado ako sa susunod kayang-kaya ko na to. Isa kasing malagang bagay yung tingnan mo muna yung pupuntahan mo.
Ay kasi sa trabaho. So, totoo yun guys, mas mahirapan ka sa biyahe kasi sa trabaho. Oh guys, nandito ako ngayon sa may Bangko ng Pilipinas. Pero hindi ako mag-withdraw. Hindi rin ako magdi-deposit. Nandito ako para maggala-gala at hinihintay ko nga yung aking anak sa kanyang examination para sa OJT. So, ito po yung isabi nyo medical. And sa tabi nito ay heart center. Guys, magkatabi lang yung heart center tsaka isabi nyo. So maglalakad-lakad tayo ng konti para malibang tayo. Sa unahan nito ay lung center naman. So halos magkakatabi lang. At yung binabaybay ko ay Bangko Pilipinas. So hindi na natin kailangang katin yan. So yung heart center nga pala ito. Heart center. Kakatabi lang yung mga hospital dito. Ito yung heart center. At yung sa pinanggalingan ko nga, yun yung isabi nyo medical center. So ang nilalakbay ko naman, nandito tayo sa tapat ng heart center. Heart center. Heart center. So sa unahan nito ay lung center naman. Pupunta natin guys yung lung center. Sa unahan nito lung center. At halos magkakatabi lang talaga. So guys, alam nyo ba yung target ko? Bakit pumunta ako rito sa heart center? Maghahanap lang ako ng CR dahil ihina ako. So medyo kabisado na natin tong lugar na to at hahanapin natin yung CR. Hanap tayo guys ng CR. So guys, tapos na tayo mag-CR at okay na. Balik naman tayo kung saan tayo pwedeng
mag-standby. So, ngayon, ito muna yung update para sa vlog for today. And thank you guys sa pagsubaybay. Palabas na tayo ng Heart Center. Pero tatambay muna ako rito. Dahil mas maganda kasi mag-standby dito kaysa dun sa kabila. So dito safe naman. So guys, sa paglilibot ko, may bigla akong napansin. So wala na tayong problema sa pagkain dahil meron na palang nabibilan dito mga merienda. Sa gilid-gilid lang, siguro ito yung mga pwesto na maya-maya lang ay mawawala. Sila yung hanggang alas 12 lang ng tanghali. So ayun, bibili muna ako ng merienda at okay guys. Gumagawa sa bahay mo. At ilang saglit lang ako ay nagmerienda muna at syempre kailangan natin ng lakas. Kanina nagkape lang tayo at walang tinapay. Pero ngayon iba naman ang napagtripan ko. So na-miss ko lang yung kasaba. Talagang paborito ko kasi yan eh. Kaya nung nakakita ako ng kasaba cake ay bumili kagad ako. So nakakatuwang isipin, hindi ko alam na sa unahan pala nito ay may isang Jollibee. So tinignan ko lang siya, wala akong pakialam kahit Jollibee siya, hindi ko siya papansinin, no? Jollibee ka lang, balang araw, hahanapin mo kami dahil panis na yung pagkain mo. Hindi kita papatulan, tandaan mo yan, Jollibee ka lang. So, mas malaga pa rin yung kung ano yung meron tayo sa bulsa, yung kakayahan natin sa bulsa. So, huwag na tayong maghanap ng mas masarap na pagkain. Kasi isang malaking bagay din yung nakakapagtipid tayo. So, ayun na nga guys. At sa hinabahaba nga guys ng paghihintay ko ay nag-text sa akin ang aking anak at nakuha niya na raw ang kanyang result. At yun na nga, 20 student ay ang nakapasa ay 4 lamang. So, napakasaya dahil
isa sa apat na yan ang nakapasa. So, hindi naman nakakapanghinayang na isang buong araw akong nag-sacrifice para lang alalayan siya. So, nakakatuwang isipin, ito na nga ang aking anak at umuwi kaming masaya. So, maraming salamat guys at hanggang sa muli. Na-share ko lang ang aking karanasan namin ng anak ko ngayong araw na ito. So, guys, maraming salamat. Have a good day and have a good time. So, guys, hanggang sa muli, maraming salamat sa pag-antabay sa aming vlog for today. Ano mang hirap na pinagdadaanan ng buhay, pagsisikap ng isang magulang, napakalaking kaluwagan or kasiyahan para sa isang magulang ang nakikita nagsisikap ang kanyang anak. At alam kong hindi mo sinasayang ang pagod na ginagawa sa iyo ng iyong mga magulang. Tandaan mo lagi, nagsisimula ka pa lang. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa tayong pagdadaanan, hirap, pagtitiis at sacrifice. Higit sa lahat, gusto ko lang lumabang ka. Ipakita mo lang kung ano yung kakayahan mo. Hindi mo kailangan ng ibang talento. Hindi mo kailangan matuto kumanta. Hindi mo kailangan gumaling sumayaw. At hindi mo kailangan maging magaling na basketballista. Dahil alam kong hindi para sa iya. Tama na yung matalino ka lang at gwapo ka lang. The best ka.